May mga panalangin kang paulit-ulit na iniaangat sa Diyos ngunit tila nananatiling tahimik ang langit at parang walang sagot na dumarating. May mga gabi na tinatanong mo ang sarili mo kung hanggang kailan ka maghihintay at kung napapansin ka pa ba ng Diyos. May mga sandali na ramdam mo ang bigat ng pag-asa na unti-unting nauubos habang patuloy ang paglipas ng panahon. Ngunit naisip mo na ba na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng pagkilos kundi paghahanda sa mas dakilang layunin? Sa unang sandali pa lamang ng mensaheng ito ay hinihila ka na ng Diyos upang pakinggan ang katotohanang magbabago ng iyong pananaw. Ang paghihintay ay hindi kailanman hadlang sa plano ng Diyos, kundi bahagi ng kanyang banal na disenyo para sa kanyang mga anak. Sa Biblia makikita natin na ang mga dakilang pangako ay dumaraan muna sa proseso ng pagtitiis bago matupad. Ang bawat araw ng paghihintay ay may aral na inilalakip ng Diyos sa puso ng taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Hindi nasasayang ang oras sa kamay ng Diyos, kahit patila mabagal ang mga pangyayari sa ating paningin. Ang pagtitiis at pananampalataya ay magkasamang humuhubog sa puso ng isang tunay na mananampalataya. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-share ng salita ng Diyos ay maaaring maging liwanag sa buhay ng ibang tao. Ang bawat pakikinig na may bukas na puso ay nagiging simula ng pagbabago. Sama-sama nating ipalaganap ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Magpatuloy tayo na may pananabik at tiwala sa gagawin ng Diyos. Sinasabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay marunong maghintay ng tamang panahon bago kumilos. Hindi Niya minadali ang kaligtasan ng mundo, kundi hinintay ang ganap na oras ayon sa Kanyang kalooban. Kung ang Diyos ay marunong maghintay para sa buong sangkatauhan, mas nauunawaan Niya ang iyong personal na paghihintay. Ito ay paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay gumagalaw kahit hindi agad natin nakikita. Ang paghihintay ay lugar kung saan hinuhubog ng Diyos ang ating karakter at pananampalataya. Sa katahimikan ng paghihintay, mas natututo tayong umasa sa Diyos at hindi sa sarili. Ang paghihintay ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at lubos na pagtitiwala sa plano ng Diyos. Hindi lahat ng biyaya ay kayang pasanin ng pusong hindi pa handa, kaya may proseso. Sa pagpapatuloy ng mensaheng ito, ay mauunawaan natin ang 6 na dahilan kung bakit may paghihintay sa plano ng Diyos. Unang malalim na dahilan, hinahanda ng Diyos ang iyong puso at karakter. Ang paghihintay ay isang sagrado at banal na paraan ng Diyos upang unti-unting hubugin at patatagin ang puso ng isang mananampalataya sa kabila ng lahat ng pagsubok at unos sa buhay. Hindi Niya agad ibinibigay ang ating hinihiling dahil may mas malalim na pagbabago siya na kailangang mangyari sa loob natin bago tayo maging handa sa Kanyang plano at upang tanggapin ang pagpapalang darating ng may buong puso. Sa bawat sandali ng paghihintay, natututo tayong magpakumbaba at ilagak ang ating pag-asa sa Diyos na laging tapat at hindi kailanman nagkukulang sa Kanyang pangako sa mga sumusunod sa Kanya. Maraming beses ang layunin ng Diyos ay mas mapalalim at mapatibay ang ating pananampalataya kaysa sa bilis ng pagtupad ng ating pangarap at kapalaran. Ang karakter at lakas na hinuhubog sa panahon ng paghihintay ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na tanggapin at pangalagaan ang bawat biyaya sa tamang oras na ibibigay ng Diyos. Kapag agad natupad ang panalangin, may panganib na maging mataas ang tingin natin sa sarili at makalimot sa tunay na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at tagumpay. Ngunit sa mahabang paghihintay, natututo tayong magtiis ng may pananampalataya at pagtitiis na nakaugat sa Diyos at hindi sa sariling kakayahan o sariling plano. Dito tayo hinahanda ng Diyos na maging tapat, mapagpakumbaba at matatag kahit sa mga oras na tila wala tayong nakikitang sagot sa ating panalangin at walang katiyakan sa paligid. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok hindi sa panahon ng kasagutan, kundi sa katahimikan, pagsubok at pagdududa na dumarating sa buhay ng bawat mananampalataya.
Sa ganitong paraan nililinis at pinapalakas ng Diyos ang ating puso, motibo at espiritu upang maging karapat-dapat sa mas dakilang plano at pagpapala niya. Sinasabi sa James 1 verse 4, "But let patience have her perfect work that ye may be perfect and entire, wanting nothing." Ipinapakita ng talatang ito na ang bawat sandali ng pagtitiis at paghihintay ay may layuning kumpletuhin at tapusin ang gawain ng Diyos sa ating buhay. Ang paghihintay ay proseso upang tayo ay maging buo, matatag at handa sa mas malaking pagpapala na inihanda ng Diyos sa tamang panahon. Ito ay malinaw na patunay na ang Diyos ay mas interesado sa ating pagkatao at karakter kaysa sa agarang kaginhawaan o pansamantalang kasiyahan. Kapag dumating ang tamang panahon at sagot sa ating panalangin, mapapagtanto natin na sulit ang bawat sandali ng paghihintay, hirap at pagtitiis sa buhay. Ikalawang malalim na dahilan, pinapalaki ng Diyos ang iyong pananampalataya. Ang paghihintay ay paraan ng Diyos upang palalimin at patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya sa bawat hamon at pagsubok na dumarating sa buhay. Hindi niya agad ibinibigay ang ating hinihiling upang mas mapatibay ang tiwala at pananalig natin sa Kanya bilang ating gabay at tagapangalaga sa bawat hakbang ng buhay. Sa bawat araw ng paghihintay, natututo tayong manatiling tapat kahit hindi nakikita ang resulta at higit na umasa sa Diyos kaysa sa ating sariling kakayahan at plano. Ang pananampalataya ay hindi sinusukat sa bilis ng katuparan ng pangarap, kundi sa tibay ng loob sa gitna ng katahimikan at pagsubok. Ang bawat pagsubok sa panahon ng paghihintay ay dinisenyo ng Diyos upang lalong lumakas ang ating pananalig at mas maging handa sa mas malaking pagpapala. Kapag natutunan nating maghintay ng may pananampalataya, unti-unti nating nauunawaan ang mga plano ng Diyos na mas malawak at mas higit kaysa sa ating sariling pangarap at hangarin. Hindi lahat ng sagot ay dumarating kaagad, at ito ay paraan upang matutunan nating magtiwala sa Kanyang timing na perpekto at walang pagkakamali. Ang bawat pagkaantala o tila kabiguan ay hindi kabiguan kundi hakbang upang mas lalo nating palakasin ang ating pananampalataya at lumapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtitiwala, nakikita natin kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos at kung paano niya pinapangalagaan ang ating buhay sa bawat detalye. Ang paglipas ng panahon ay nagiging patunay na ang Diyos ay hindi nagmamadali at ang ating pananampalataya ay lumalakas sa proseso ng pagtitiis at pagtitiwala. Sinasabi sa Romans 12 verse 12, "Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer." Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ay lumalakas sa pamamagitan ng pag-asa, pagtitiis sa mga pagsubok at patuloy na pananalangin sa Diyos. Sa bawat paghihintay ay natututo tayong manalangin ng may taos-pusong pananampalataya. At hindi lamang sa mga sandaling may kaginhawaan o kasiyahan, ito ay malinaw na paalala na ang tunay na lakas ng pananampalataya ay lumalabas sa proseso ng pagtitiis, paghihintay, at pagtitiwala sa Kanyang plano. Maraming Pilipinong mananampalataya ang natututo sa paghihintay, sapagkat sa kultura ng pagtitiis, pagmamahal sa pamilya, at pananampalataya ay lumalakas ang loob at pananalig sa Diyos. Kapag dumating ang tamang panahon, mapapagtanto natin na lahat ng paghihintay at pagsubok ay may dahilan at nagbubunga ng matibay na pananampalataya at tamang pagpapala. Ang bawat hakbang ng ating buhay na tinatahak sa pananampalataya ay hakbang patungo sa ganap na katuparan ng plano ng Diyos. Ang Diyos ay laging tapat at sa pamamagitan ng paghihintay ay ipinapakita niya ang lalim ng Kanyang pagmamahal at plano para sa ating buhay. Ikatlong malalim na dahilan, inihahanda ng Diyos ang tamang panahon ng pagkilos. Ang Diyos ay may perpektong timing sa lahat ng bagay at ang paghihintay ay paraan upang ituro sa atin ang kahalagahan ng Kanyang tamang panahon sa buhay. Hindi niya agad ibinibigay ang ating hinihiling dahil alam niya kung kailan tayo tunay na handa. At kapag dumating ang tamang oras, mas matatanggap natin ang biyaya ng buong puso at may tamang pag-unawa. Sa panahon ng paghihintay, natututo tayong maging mapagpasensya at manatiling tapat kahit tila walang nakikitang pagbabago sa ating paligid. Maraming beses ang Diyos ay hindi nagmamadali dahil nais niya tayong protektahan,
mula sa mga bagay na maaaring maging hadlang sa ating kabutihan o magdulot ng pinsala kung dumating ng maaga. Ang bawat sandali ng paghihintay ay may layunin na linisin at ihanda ang ating puso at isip upang ang biyayang darating ay tunay na magdulot ng kaligayahan at katuparan sa ating buhay. Kapag natutunan nating maghintay at umasa sa perpektong timing ng Diyos, nauunawaan natin na ang ating sariling plano ay limitado at ang kanyang plano ay higit na higit kaysa sa ating pangarap. Hindi lahat ng bagay ay dumarating sa oras na gusto natin, at ito ay paalala na ang Diyos ay palaging may mas mataas na layunin kaysa sa ating nakikita. Ang bawat pagkaantala ay hindi kabiguan kundi isang pagkakataon upang tayo ay lumago, matuto at maging handa sa mas malaking pagpapala. Dito natin natutuklasan na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa bilis ng pagtupad, kundi sa tamang panahon at sa puso na handa na tanggapin ito. Ang paghihintay ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa bawat hakbang ng ating buhay. Sinasabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven." Ipinapakita ng talatang ito na may perpektong oras para sa lahat ng bagay, at ang Diyos ang may ganap na kaalaman kung kailan darating ang bawat pangyayari sa ating buhay. Ang paghihintay ay hindi aksidente, kundi bahagi ng plano ng Diyos, upang lahat ng bagay ay maganap sa tamang panahon at sa tamang paraan. Maraming Pilipinong mananampalataya ang natutong pahalagahan ng oras at tamang timing dahil sa kanilang pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa bawat araw ng paghihintay, natututo tayong mas maging mapagpasensya, magtiwala sa Diyos at yakapin ang bawat oportunidad kapag dumating ang tamang panahon. Ang Diyos ay tapat at ang bawat paghihintay ay may layunin upang ihanda tayo sa mga biyayang nakalaan sa ating buhay sa kanyang perpektong oras. Ikaapat na malalim na dahilan, nililinis ng Diyos ang iyong puso at motibo. Ang paghihintay ay isang paraan ng Diyos upang suriin at linisin ang ating puso at ang tunay na dahilan ng ating mga pangarap at panalangin. Hindi niya agad ibinibigay ang ating hinihiling dahil nais niya malaman kung tapat ba tayo at kung ang ating hangarin ay para sa kabutihan, hindi lamang para sa sariling kapakinabangan. Sa bawat araw ng paghihintay, natututo tayong magpakatino sa ating mga motibo, magpakumbaba at maging bukas sa kanyang kalooban sa halip na sa sariling plano o kagustuhan. Maraming beses, ang Diyos ay gumagamit ng katahimikan at pagkaantala upang linisin ang ating intensyon at hubugin ang ating puso para sa mas dakilang layunin. Ang bawat sandali ng paghihintay ay pagkakataon upang alisin ang makasariling pagnanasa at palitan ito ng tunay na pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Kapag natutunan nating maghintay, mas nakikita natin ang kahalagahan ng malinis na puso at tamang motibo sa bawat aksyon at desisyon sa buhay. Ang pagkaantala o tila kabiguan ay hindi palpak kundi bahagi ng proseso ng paglilinis at paghuhubog ng Diyos upang ang biyayang darating ay maipagkaloob sa tamang paraan at oras. Sa bawat pagsubok at paghihintay, natututo tayong magtiwala sa Kanyang plano at tanggapin ang proseso kahit hindi natin ganap na nauunawaan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasa katuparan ng pangarap, kundi sa pusong nalinis at handang tanggapin ang lahat ng biyaya at responsibilidad. Ang bawat hakbang ng pananampalataya ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay higit na interesado sa ating karakter at integridad kaysa sa agarang katuparan ng ating kagustuhan. Sinasabi sa Psalm 27 verse 14, "Wait on the Lord, be of good courage and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord." Ipinapakita ng talatang ito na sa paghihintay, ang Diyos ay nagpapalakas ng ating puso, nagtuturo ng tibay ng loob at naglalapit sa atin sa Kanya. Ang paghihintay ay pagkakataon upang suriin natin ang ating sariling motibo at tiyakin na ang ating pananampalataya ay matibay at tapat. Sa bawat sandali ng pagtitiis, natututo tayong maging mahinahon, mapagpakumbaba at handa sa lahat ng biyayang darating sa tamang panahon. Ito ay malinaw na paalala na ang Diyos ay mas interesado sa kalinisan ng ating puso kaysa sa bilis ng katuparan ng ating mga pangarap. Maraming Pilipinong mananampalataya
ang natutong maghintay dahil sa kahalagahan ng paglilinis ng puso at motibo sa gitna ng hirap at pagsubok sa buhay. Ang bawat sandali ng paghihintay ay may layunin na alisin ang makasariling pagnanasa at hubugin ang ating espiritu upang maging tapat at handa sa mga biyayang nakalaan. Ang Diyos ay tapat at sa pamamagitan ng paghihintay ay ipinapakita niya kung paano tunay na mahalin at sundin siya ng may malinis na puso at tamang hangarin. Ikalimang malalim na dahilan, pinapalakas ng Diyos ang iyong tiwala sa Kanya. Ang paghihintay ay isang paraan ng Diyos upang palalimin ang ating tiwala at pananampalataya sa Kanya sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan sa ating buhay. Hindi niya agad ibinibigay ang ating hinihiling dahil nais niya makita kung tunay ba tayong umaasa at nagtitiwala sa Kanya, hindi lamang sa ating sariling kakayahan o plano. Sa bawat araw ng paghihintay, natututo tayong magtiwala ng buong puso, tanggapin ang Kanyang plano at manalig na ang bawat aksyon niya ay may tamang layunin. Maraming beses, ang Diyos ay nagpapabagal sa katuparan ng ating pangarap upang mapalakas ang ating tiwala at patatagin ang ating pananampalataya sa Kanyang kabutihan at perpektong timing. Ang bawat sandali ng paghihintay ay oportunidad upang maranasan natin ang Kanyang katapatan at maunawaan na ang Kanyang mga plano ay palaging higit sa ating inaasahan. Kapag natutunan nating maghintay ng may buong pananampalataya, mas nauunawaan natin na ang Diyos ay laging gumagalaw sa ating kapakanan kahit hindi natin ito agad nakikita o nararamdaman. Ang bawat pagkaantala o tila kabiguan ay paraan upang mas lalo nating palalimin ang tiwala sa Kanya at matutunan na ang ating sariling oras at plano ay limitado kumpara sa Kanyang karunungan. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos, natututo tayong manatiling matatag at panatilihin ang kapayapaan ng puso kahit sa gitna ng kaguluhan at hamon. Ang tunay na tiwala ay hindi nasusukat sa mabilisang katuparan, kundi sa kakayahang manatiling tapat at umaasa sa bawat hakbang na itinakda ng Diyos. Ang paghihintay ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at handang magbigay ng higit pa sa ating inaasahan sa tamang panahon. Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na tiwala ay nakabatay sa Diyos at hindi sa sariling pangunawa, at kapag pinili nating umasa sa Kanya, Siya ang gagabay sa ating mga hakbang. Ang paghihintay ay pagkakataon upang ipakita ang ating tapat na pananalig at pagtitiwala sa plano Niya para sa atin. Sa bawat sandali ng paghihintay, natututo tayong humingi ng gabay sa Kanya at manalig na ang bawat desisyon at hakbang ay bahagi ng Kanyang layunin. Ito ay malinaw na paalala na ang Diyos ay higit na mapagmahal, matalino at tapat kaysa sa anumang plano o kagustuhan natin. Kapag dumating ang tamang panahon, ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos ay mas tatamis at mas makabuluhan dahil ang ating tiwala at pananampalataya ay pinatatag sa bawat sandali ng paghihintay. Ang Diyos ay tapat at sa pamamagitan ng paghihintay, ipinapakita Niya sa atin na ang tunay na tiwala at pananampalataya ay may kapangyarihan at biyaya sa tamang panahon. Ika-6 na malalim na dahilan, inilalapit ng Diyos sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang paghihintay ay paraan ng Diyos upang tayo ay mas makilala at mas mapalapit sa Kanya sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Hindi Niya agad ibinibigay ang ating hinihiling upang maturuan tayong hanapin. Siya higit pa sa anumang bagay o pangyayari sa mundong ito. Sa bawat sandali ng paghihintay, natututo tayong magtiwala, manalangin ng may taos-pusong pananampalataya, at mas palalimin ang ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng pag-asa at pagtitiis. Maraming beses ang Diyos ay nagpapabagal sa katuparan ng ating pangarap upang maipakita na ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ay nagmumula sa Kanya, hindi sa mga bagay na pansamantala. Ang bawat araw ng paghihintay ay pagkakataon upang maranasan natin ang Kanyang presensya at makita ang Kanyang patnubay sa bawat detalye ng ating buhay. Kapag natutunan nating maghintay ng may buong puso, mas nakikita natin ang kahalagahan ng relasyon natin sa Diyos kaysa sa bilis ng katuparan ng pangarap
o kagustuhan. Ang bawat pagkaantala ay hindi kabiguan kundi paalala na ang Diyos ay may mas mataas na plano at mas malalim na layunin para sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pananampalataya, natututo tayong makinig sa Kanya, sumunod sa Kanyang kalooban at yakapin ang mga pagkakataon sa tamang oras. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay lumalakas kapag natututo tayong magtiwala sa Kanya sa bawat sandali, kahit hindi natin nakikita ang kabuuan ng plano Niya. Ang paghihintay ay nagtuturo sa atin ng pasensya, pagtitiwala at pagpapakumbaba habang lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagtitiwala at paghihintay sa Diyos ay nagdudulot ng lakas, tibay ng loob at kakayahang magpatuloy kahit sa mahihirap na panahon. Sa bawat araw ng pagtitiis at pananampalataya, natututo tayong humingi ng gabay, lumapit sa Diyos at mas maunawaan ang Kanyang layunin sa ating buhay. Ito ay malinaw na paalala na ang tunay na kalakasan at kapayapaan ay nagmumula sa mas malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiis at pananampalataya. Ang bawat sandali ng pagtitiis ay may layunin upang tayo ay lumapit at maging mas malapit sa Kanya, sapagkat dito natin natutuklasan ang tunay na kapayapaan, lakas at direksyon sa buhay. Kapag dumating ang tamang panahon, ang biyaya, tagumpay at katuparan ay mas makabuluhan at nagbibigay ng mas malalim na kagalakan dahil sa matibay na relasyon sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at sa bawat paghihintay ay ipinapakita Niya na ang Kanyang layunin ay hindi lamang katuparan ng pangarap kundi mas malalim na relasyon sa Kanya at tunay na pagpapala sa ating buhay. Alam mo ba na ang bawat sandali ng paghihintay ay may napakalalim na dahilan na madalas ay hindi natin agad nakikita, ngunit ang Diyos ay palaging gumagalaw sa ating kapakanan sa mga paraang hindi natin lubos na nauunawaan. Kahit sa mga oras na pakiramdam natin ay tahimik, walang sagot at tila walang nangyayari sa ating buhay. Sa bawat minuto na tayo ay nagtiis, sa bawat araw na tayo ay naghintay, ang Diyos ay hindi nagkukulang sa Kanyang plano at patuloy Niya tayong hinuhubog, pinapalakas at pinapalapit sa Kanya upang sa oras na dumating ang Kanyang biyaya ay handa tayo, bukas ang puso at may tamang pag-unawa sa Kanyang layunin. Kung minsan ay pakiramdam natin ay napakahirap maghintay, tila napakatagal bago matupad ang ating mga panalangin. Ngunit bawat sandali ng paghihintay ay oportunidad upang palalimin ang ating pananampalataya, pagtitiwala at relasyon sa Diyos, sapagkat ang Kanyang layunin at plano ay mas malawak, mas makapangyarihan at mas dakila kaysa sa anumang naiisip o inaasahan natin. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At samahan ninyo ako sa patuloy na pagtuklas ng Kanyang salita, pagtitiis sa paghihintay at pagpapalalim ng ating pananampalataya. Huwag nating kalimutan na sa bawat sandali ng paghihintay ay may biyaya at sa bawat pagkabigo o pagkaantala ay may layunin sa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya at pagtitiis sa Diyos. Unti-unti Niya tayong hinuhubog, pinapalakas ang ating loob at pinapalapit sa Kanya upang maging mas makabuluhan, mas matiwasay at higit na malapit sa Kanya ang ating buhay, kaya patuloy tayong maging matiyaga, manalig at buksan ang puso sa Kanyang plano na puno ng kabutihan at pagpapala.